Nagka-problema itong aking Facebook. Ano ba itong nangyari? Something went wrong. Kaya pa naman ng cellphone meron pa naman siyang 35 gigabyte, no? 35 gigabyte na free. Siguro baka sa mga na-invite ko sobrang dami. So yun, welcome po ulit. At sana meron no kayong tanong sa inyong ah, sarili. Opo, patungkol po sa Biblia. So again, welcome po sa ating channel na Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Yung segment po natin ngayon ay cite a Bible passage and let the Bible speak. Yun lang po. At siyempre, kung meron sana kayong tanong dyan, mas maganda i-post lang po ninyo at ating pong babasahin niyan. At siyempre, specify po kayo kung ano po yung slow connection pala, slow connection. At specify po ninyo kung ano po yung inyong gustong malaman o gustong itanong diyan sa Bible passage na inyong ipopost. Opo. Siyempre, puntahan muna natin yung ating tinatawag nito. Awitin ba, no? Hanapan nga natin dito, kumapit ka lang. Listeners, my name is Nella. Don't miss any wish-exclusive videos. Click here to subscribe. Wish 1075. Nakulit nga rin nagagad at ang sugat di lang mawala. Dami ng pagkukulang di ko na mabilang. Tiwala ka lang, itawag mo sa kanya. Kung mag-alala dahil nakikinig siya. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban. Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka lang. Yung nandito ka na, aatras ka pa ba? Wag na, tingin mo'y di makakaya. Palaging may pag-asa. Tiwala ka lang,
Kumapit ka, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban. Huwag kang hihintay, ituloy ang takbo. Huwag kang mapagod, tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka lang, kumapit ka lang. Kumapit ka lang. Wish exclusive on Wish 1075. Yan po, at salamat sa Diyos, Be updated. sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Kapag live na naman muli, yung isa kanina naputol, hindi ko na mabuksan eh. Kaya nag-live ulit, pindot na naman, panibago. Bahala sila kung ayaw nila akong paraanin. So mag-aantabay muna tayo kung sino yung gustong mag-post dyan. Cite a Bible passage. Dito edit ko muna. Hanapin ko lang itong na-post ko kahapon. Para actually, nag-post na ako kahapon ng tanong eh. This content isn't available. Nag-post na ako ng tanong kahapon. Medyo marami-rami po iyon. Mas mainam naman po dahil sa panahon natin ngayon na walang kasiguraduhan kung yung ating pag-asa ay sa laman. Kasi ang panahon talaga, meron talagang parating na wakas. So hanggat hindi pa dumadating, mainam mo na hanapin mo natin yung lingap ng Panginoon. Kaya doon sa pagtatanong ninyo, kung sakali man meron kayong tanong, i-post lang po ninyo. Ano bang gusto ninyong malaman dyan sa Bible passage na yan, sabay ho nating pag-aralan. At meron po tayong sigurado na makukuhang sagot pag hanapin po natin yung tanong sa Biblia. Sigurado po iyan. Dahil po yung ating guro, ang Panginoon naman po. Hindi po ako. Mahilig kasi ako mag-post eh. Tulad niya, no? Basta po mahilig ako mag-post pag mga something na informative. Alam ko makadagdag talino sa tao. I-share ko po iyan. Kasi sa panahon ngayon, lalo na dito sa Pilipinas, when it comes sa politika, ang dami ho. Mapagod ka sa politika. Lalo na wala naman tayong control. Ito na yung tanong ko.
Ayan na, na-update ko na rin yung gusto kong i-update. Regarding dyan sa pinost ko pala kahapon. Regarding po sa tanong. Pangunahan ko na mag-comment dyan sa aking Facebook Live. Imagine. Yung mga... Imagine this. Live po tayo ngayon sa Cite a Bible Passage and Let the Bible Speak. Again, pag meron po kayong passage sa Biblia na gusto po ninyong i-topic natin ngayon or i-tackle, i-post lang po ninyo at itanong niyo po kung ano pong inyong gustong malaman sa passage o Bible passage na inyong na i-post. Yan na. Nilagyan ko na ng title. Ha? At kanina pala, umaga, nagigiba ako ng tubig, yung inumin namin. Along the way, may nasundan akong motor. Opo, YTX na basta motor, single. Palabas na siya ng National Road. Hinabol ko kasi napansin ko doon sa likurang bahagi niya ng gulong, ang lakas ng buga ng hangin. Dahil naisip ko baka ba madisgrasya, hinabol ko maigi naman yung mga container ko para sa tubig inumin. Hindi nagkandahulog. Inabutan ko. Sabi ko, kuya, maigi naman huminto. Sinigawan ko . At swerte naman, malapit lang din yung talyer. Ganun ho talaga siguro kung ikaw, halimbawa, tao, isang Pilipino din halimbawa, in no particular sa religion or lahi siyempre tao-tao lang, makita mo na mapahamak siya, pwedeng ikapahamak niya, siyempre abisuhan mo, no? Aabisuhan mo siya na, oy, sabi ko kuya, motor mo nasingaw, yun, may huminto, baka mapahamak ba, siyempre natakbo yung motor, mabilis minsan, siyempre sumisingaw na yung sa lakaso, yung singaw sa gulong niya . Pag mataon na nakatutok sa lupa, ang lakas makita talaga yung buga ng hangin.
Siguro ang laki ng nabutas, baka napako ba. Siyempre, mapabilis mo yung takbo mo tapos biglang, siyempre, alam nyo na, likurang bahagi pa, pwede yun, mapulupot yung gulong nun. Siyempre, sa lakas ng ikot ng gulong, halimbawa, mapabilis yung takbo mo, may posible yun na maaksidente ka. So, yun talaga siguro, sinabi ko na uminto siya, yun na nga. Wala rin hong pinagkaiba rito. Kasi nga naisip ko rin, sabi ko parang blessing in disguise din na uy, may pangyayaring ganyan. At nataon na nandun ako, naalala ko tuloy, sabi ko mag-Facebook live pala ako today at segment ko is cite a Bible passage and let the Bible speak. At yan nga pala, sa mga Bible passage na nais ninyong i-cite or nais ninyong itanong, pauna ko lang ho, hindi ho talaga natin may iwasan dyan na mapag-usapan or matouchdown yung religion. Opo. Kasi religion is to tie, no? Tingnan ho natin yung etymology, religion. The word religion comes from the 13th century Middle English word religion, which stems directly from Latin religio. Its true etymological root has two competing classical theories. To bind, to read over, or consider. Bakit Latin? Wala bang mas nauna rito? What about the Greek? Tingnan natin. Religion. Ang Google kasi ngayon, tulad yan ng ibang AI, no, mga provider ng mga, ibig sabihin, ginagamit din ng mga search engine, hindi ko talaga may iwasan natin, may mga politics kaya nga itong maalala ko tuloy si Elon Musk, gusto niya hong maglagay din siya ng search engine, opo. Kasi alam niya may mga politics di po ba? Ganun ho talaga, meron ho talagang politics. Siyempre, meron ho talagang mga grupo na makapangyarihan. They have to protect their own. They have to protect their congregation, their entity, their company. No? Ano bang religion sa Greek? Threskia. Historically, religion in Greek translates to threskia, and the ancient world was defined by polytheism. Polygon means marami, no? And the Olympian gods, kaya nga polygon Pag monotheism, mono means singular. Kasi yung sa dating pala sa religion, may lalo na ngayon dito sa global na setup natin ngayon, may transition ho iyan, may pinagmulan ho tulad doon sa panaginip ni King Nebuchadnezzar. Opo, meron ho doong gold statue yung ulo, silver, bronze, iron, tapos iron and clay. So ganun ho siya. So hindi ho nakakapagtaka na sa mundo natin ngayon are ruled by, kumbaga yung nakasulat sa Biblia talagang it will come to pass. It shall come to pass. Ganun ho, ibig sabihin talaga mangyayari ho yung nakasulat sa Biblia. Hindi ho natin iyan maiiwasan. No? At kaya nga lang sinasabi ko, since na yung mundo natin ngayon, lalo dito sa Pilipinas, are more on politics. Kahit ako, na-involved din ako sa politics, siyempre, kailangan din nating pumili o tumayo sa mga bagay na alam natin na dapat nating tayuan at alam natin na yung tinatahak ng bansa natin, kung iba na ho yung tinatahak, dapat ho tayong magsalita. Opo,
dapat po tayo magsalita. Siyempre, ang akin naman, minsan naisip ko na sabi ko, why not na religion naman muna? Opo, isa kasing napakalaking bagay dahil kung religion ho, talagang may pag-asa tayo kasi ang salita ng Diyos, sabi ng Panginoon, magugunaw yung sanlibutan, heaven and earth shall pass away, but my word, ang salita ho ng Diyos forever yan eh. Opo, mananatili. Ngayon, baka pumasok naman ito sa mga isipin ng mga mahilig mag-aral din sa Biblia or mahilig makipag-rebat ba? No? Pupunta sila halimbawa sa tinatawag na law, the Jewish law, yung binigay sa Israel, yung sa Ten Commandments, no? Tapos others pa mga statutes, no? Iba pang mga batas, panahon ng mga propeta, hari, yun, no? Mga hukom, no? Yung patriarka muna, yun, hanggang sa dumating sa panahon na yun ng Kristyanismo. So, ganun, no? Kasi alam naman natin na sa programa dati ni Brad Eli, hanggang ngayon nandyan pa rin naman eh. Kaso nga lang, hindi na natin makita si Brad Eli na live. All those videos na naka-upload ngayon syempre, nung buhay pa yun si Brad Eli. Ganun lang ho. So akin naman sa maliit na aking makakaya sa kaloob ng Diyos na may talent ba, siyempre, kailangan din nating ilabas iyan dahil napapanahon naman siguro na since na pwede naman natin gamitin, na ilabas natin, siyempre, pasalamat tayo sa Diyos. Ako, pasalamat ako sa Diyos na meron akong ganung talento. Opo, kahit isang piraso lang naman halimbawa yan, tapos itinago ko pa, abay, magbabayad do ako. Okay lang ho ako na hamakin ng iba. Gaya ng ibang mga basher ko dito sa Facebook. Opo, tulad yun sino yun? Wael, pangalan no? Yung talagang kung ano nung insultong inabot ko sa kanya eh. Inahamon ko naman siya ng Facebook Live, mamili siya ng kanyang topic. Bahala siya kung anong topic gusto niya. Kung saan yung topic na doon siya ay bihasa, doon siya ay magaling, doon siya ay well versed, doon siya ay well prepared, no? Pwede ho yun. Pwede ho yan. Kung gusto niya. Sino ba ito? Omar. Omar Sharif Bail Warad. Pili ka lang subject mo kung anong topic gusto mo. Andito na ako, naka-Facebook Live. Gusto mo religion? Ininsulto kasi ako nito dahil ang pinost ko about the Philippines, yung tulad yun, yung sa Philippine Archipelago, about the Philippines, no? Yung dalawang kalabaw sa Luneta, yun, siguro na-insulto siya. Meron pa nga na-insulto din sa akin dati dyan eh. Tamaraw daw yun, tamaraw. Gusto ko nga sana mag-Facebook Live para ba, kasi gusto ko rin magtanong, no? Opo, gusto ko rin talaga magtanong. Gaya nung naalala ko noon sa nag-aral ako way back 1996 doon sa Asian Theological Seminary sa masteral class, no, na New Testament Survey. Doon sa ginanap doon sa Iloilo Christian Reform diyan sa Iloilo City, sa city proper. Although isang semester lang yon, but then talagang napakalaki ho ng tulong yon sa aking pagkatao, no, sa aking mga tinatahak ngayon. Talagang sarap na sarap po ako noon makinig sa Amerikano kong teacher. Nakalimutan ko nga yung teacher ko kasi nandun yung mga report card ko sa bahay. I don't know kung nandun pa sa tagal na ng panahon na yon. Pero yung mga tinuro niya sa akin, talagang nakatingga, tinatago ko lang dito. At dumating yung panahon minsan na para bang na mental block ako, nawala lahat yon. Parang something sa loob ko may nawala. Opo. At hinanap ko iyon. May share ko nga pala sa inyo way back 2006, opo, nung buhay pa si Brad Eli. Pumunta ako doon sa may San Andres Bukid, doon sa San Andres gym. Umatendo kami doon ng parang prayer meeting siguro yon. Parang ganon. May live broadcast noon si Brad Eli. Nakalink yun, sa abroad niya si Brad Eli. Tapos isa po ako doon sa mga nagtanong doon sa mga audience. Most na mga attendees naman doon ay mga kapatid kasi nga parang prayer meeting doon. Siguro may mga guest man pero hindi ko alam.
No? Kasi member ako ng MCGI April of 2001. Opo, naging kaanib po ako sa MCGI noong April of 2001. Medyo matagal-tagal na rin. So, yun po. Pang number 7 ako doon sa mga nakapilang magtanong kay Brad Eli. Isa ho sa tinanong ko doon, hindi naman actually ako nagtanong, Open up ko lang sa kanya nung diyan sa Binondo, hinit and run ako ng Mitsubishi Nissan Sentra Series 3. Kulay green, tinted brown, aluminum mugs, black bumper, front and back. Hindi ko lang nakuha yung plate number kasi sobrang bilis nun eh. Hindi naman ako napano. Siguro binabasa ako ni Brad Eli. Sabi ni Brad Eli, gusto mo Brad, kunin kita. Nung time na yun, hindi naman ako na para bang mixed emotion. Natuwa rin ako kasi sa loob ko pero hindi masyado kita yun. Hindi masyado lutang yung angat ba. Hindi masyado angat na excited ako, may excitement. Kasi sa aking loob, nung time na yon, sinabi ko rin naman kay Brad Eli, sabi ko, Brad, may hinahanap pa kasi ako. Opo, may mga bagay kasi ako sa sarili ko na hinahanap ko. Ganun po. Kaya din nag-decline ako. Although na binigyan ako ng talata ni Brad Eli na tungkol doon sa yung alon na hinahampas sa alon eh. Yung dalawang akala. Hindi naman dalawa yung aking akala nung panahon na iyon. Malinaw naman yung pagkasabi ko. Talagang kung ano yung nasa loob ko, ano yung nasa isip ko, siya din naman yung aking sinabi na sabi ko, may hinahanap pa po kasi ako Brad. Sabi ko ganyan kay Brad Eli. So, ganun lang ho yun. Nung 2006 pa yun. So, that was 20 years ago. Ganun. Kasi 26 na ngayon eh. So, that was 2006, 20 years ago. 2 dekada na yung nakalipas. In-invite ako ni Brad Eli na ako'y kanyang kukunin. Siguro, baka gagawin niya ako isa siguro sa, sa mga estudyante niya. Tuturuan niya. Ganun. Although na nagsasalamin ako. Kita niyo naman yung naipost kong picture dyan kahapon regarding iyon nung 2023. Opo, 2023 po iyon na January 17. Nagpicture taking ako dun sa Luneta. Ganito yung t-shirt na suot ko. Sobrang tagal na. So, napansin ko, that was a year after, 2024 ko lang napansin. Nasabi ko, ba't merong sa Luneta yung 4 na between doon sa ibabaw? So, gano'n lang ho yun. So, nakakatuwa rin naman. Pero balikan ko yung kay Brad Eli. Nung in-invite ako ni Brad Eli na ako'y kanyang kukunin, ang sabi ko lang naman, sabi ko, Brad, may hinahanap pa kasi ako. Ganon ho. Basta may hinahanap naman ako. Salamat naman sa Diyos at sa tagal ng panahon, unti-unti, nakita ko. Kaya para naman makita ninyo kung ano yung hinahanap ko na nakita ko na, subukan nyo lang ho. Cite a Bible passage and let the Bible speak. So, ganun lang ho. Ganun lang yung aking mai-offer sa inyo. Ganun lang ho yung maisabi ko sa inyo. Bagaman si Brad Eli nagpahinga na, marami yung saksi niyan na sinabi ko doon sa may San Andres Gym, doon sa San Andres Bukid, Manila, way back 2006. Opo, parang prayer o punong yata yun, tanging pulong. Ganun yata ang programa nun eh, tanging pulong. Parang prayer meeting ba na nag-attend doon. Tapos ganun ho. So, para malaman naman ninyo kung ano yung hinahanap ko, at alam naman ito sa MCGI ng ibang mga saksi, nakasaksi doon, na meron akong hinahanap. Ang sabi ko kay Brad Eli, nung ako'y kanyang in-invite, Brad, gusto mo ba Brad, kunin kita? Siguro nakita yung sincerity ko. Sabi ko, Brad, may hinahanap pa kasi ako. So, para malaman naman ninyo at masubok ninyo, opo, subukin po ninyo na kung ano yung bagay na aking hinahanap at siya ko namang nakita. Salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Subukan ho ninyo. At doon pala sa aking mga bashers and to all my bashers, I'm calling your attention. If you want a live discourse, pwede ho, we can have a live discourse. If you wanna do it in English, then we can do it in English. Just name your topic. Kahit na impromptu, pwede ho. Opo, pwede ho tayong pang-impromptu.
Mamili na lang ho kayo ng topic ninyo kung anong gusto ninyo. Bahala na kayo kung anong gusto niyo yung topic. Kayo na ho mamili para pabor sa inyo. Baka sabihin nyo, namimili ako ng pabor sa akin at negative sa inyo. Hindi ho ganun. Ganun lang ho. Subukan ho ninyo. At nakasulat naman yan sa Biblia, nasa unang Juan 4:1 na ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni sa Juan 1:4, unang Juan 4:1 na subukin ninyo ang bawat espiritu. Pinapasubok ko yan eh. Kasi ang isa sa kahulugan pala ng espiritu ayon sa Biblia, by context, no? By context sa Bible, yung isang kahulugan kahulugan ng espiritu is unawa, karunungan, kaalaman, katuruan. Those are spirits eh. They are spirits. Ganun ho. Ganun ho siya. Hanapin ko rito 1 John 4:1. Ito na nga. New International Version, 1 John 4:1. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Ganun no yung warning ni Apostle John doon no sa 1 John chapter 4 verse 1. Ganun ho. Marami ho talagang false prophets ngayon. Malay nyo, baka isipin nyo ako false prophets. Hindi naman ho ako nagsasalita sa aking ganang sarili, ano. Kasi ang sabi nga ng Panginoon sa Juan 7:14 hanggang 18 ng Juan, hindi naman ho sarili ko yung aking tinuturo. At syempre, meron din naman akong mga kasalanan dahil syempre tao rin ako eh. Kasi kung hindi natin aminin na tayo'y makasalanan, talagang sinungaling tayo. Ang natatangi lang ho na walang kasalanan, syempre, ang nagsabi noon sa Juan 7:14 hanggang 18, yung Panginoon po. Siya lang po. Pero tuloy ko muna dito sa 1 John chapter 4 verse 1. No, basahin ko ulit. Beloved, do not trust every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, for many false prophets have gone out into the world. Verse 2. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. 3. And every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of Antichrist, about whose coming you have been told, and that it is already in the world. 4. Dear children, you are from God, and you have conquered them. For the one who is in you is greater than the one who is in the world. 5. They are from the world, therefore, what they say is from the world, and the world listens to them. 6. We are from God. Anyone who knows God listens to us, while anyone who is not from God refuses to listen to us. This is how we can distinguish the spirit of truth from the spirit of falsehood. So basahin na lang ho ninyo sa version na kung anong gusto ninyong malaman, pero tuloy ko lang ho. Beloved, sub 7. Beloved, let us love one another, because love is from God. Everyone who loves is born of God and knows God. 8.
Whoever does not love does not know God, because God is love. 9. God's love was revealed to us in this way. God sent His only begotten Son into the world so that we might have life through Him. 10. This is what love is. Not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son as expiation for our sins. 11. Beloved, since God loves us so much, we should love one another. 12. No one has ever seen God, but if we love one another, God abides in us, and His love is made complete in us. 13. This is how we can be certain that we abide in Him and that He abides in us. He has given us a share in His Spirit. 14. Moreover, we have seen for ourselves and can testify that the Father has sent the Son as the Savior of the world. 15. God abides in anyone who acknowledges that Jesus Christ or that Jesus is the Son of God, and that person abides in God. 16. We have come to know and to believe in the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God in him. 17. This is how love is made perfect in us, enabling us to have confidence on the day of judgment. Because even in this world, we have become like Him. 18. In love there is no fear. Indeed, perfect love casts out fear, because fear has to do with punishment. And whoever fears has not yet achieved perfection in love. 19. Therefore we love because He first loved us. 20. If someone says, I love God, but at the same time hates his brother, he is a liar. For whoever does not love the brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. 21. This is the commandment we have received from Him. Whoever loves God must also love his brother. So ganun lang ho, basahin ho ninyo yung 1 John chapter 4, 1 John chapter 4. Pero bigyan ho nating diin doon ho sa verse 1, that you have to test the Spirit. So ganun ho. Lahat ho ng mga nagsasalita patungkol sa salita ng Diyos o nagbabasa ng salita ng Diyos sa Biblia, meron ho mga karga-kargang espiritu iyan. Ulit yung ibig sabihin ng espiritu? Karunungan, katuruan, kaalaman, mga paraan, ganun ho. Ganun ho ang isang ibig sabihin ho ng espiritu diyan. No? Kasi marami ho talagang nagtuturo eh. Pero siyempre, alam naman natin kung sino ho yung ating tagapagturo. Ang tagapagturo po natin, walang iba, yung Panginoon po, siya po yung Rabbi. No? Huwag nga kayong patawag na ama o guro, sapagkat isang inyong guro, Panginoon. Pero tuloy ko muna kanina yung sinabi ko sa John chapter 7 verse 14 to 18. No? Bigyan ko na lang diin dito sa 15. The Jews were astonished and they wondered
how this man acquired such knowledge when he has never studied? Tanong ng mga Hudyo. 16. Jesus answered them, my teaching is not my own. Rather, it comes from him who sent me. Anyone who resolves to do his will know whether my teaching comes from God or whether I am speaking on my own authority. 18. Whoever speaks on his own authority is simply seeking his own glory. But whoever seeks the glory of the one who sent him is a truthful person, and there is no dishonesty in him. Ganon no sa ibang translation na meron hong tao na nagsasalita ayon ho sa kanyang kagustuhan, kapangyarihan, no? Nagsasalita ho siya sa kanyang authority kasi malalaman mo yung verse doon sa 17, 18 kung salita ho talaga ng Diyos yan. Kasi kung salita ng Diyos, wala ho kahong sukat na masabi na, oy, ako yan, ako magaling, hindi ho. Kahit na-expound mo yan, nakita mo sa ibang pinto ng unawa, meron palang nakatagong unawa doon, hindi mo pwedeng sabihin sa iyo yan. Ganun lang ho. Gaya yung sinabi kay Pedro na, ano ang sabi ninyo sa pagkakilala nila sa akin? Ang sabi ni Pedro, ikaw yung anak ng Diyos. No, ganun ho. Ang sabi naman ng Panginoon na sa Mateo 16 yan Opo, na hindi ito yung laman at dugo, no? Basahin nga natin. Ito. Umpisa natin sa Matthew 16 verse 13. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, what do people say the Son of Man is? 14. They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. 15. But what about you? He asked. Who do you say I am? 16. Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. 17. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. So ganun no, yung mga karunungan, yung mga kaalaman, kaunawaan, mga espiritu po iyan. Sino ho nag-reveal niyan? Para masagot nila ni Simon Pedro yung tanong ng Panginoon kung ano ang pagkakilala ng mga tao sa kanya, sa Panginoon. Sagot ni Pedro, you are the Messiah, the Son of the living God. Verse 16. Matthew 16:16. Basahin niyo. Sagot naman ng Panginoon na sa verse 17, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven. So ganun ho. Matatandaan ho natin na sa Kawikaan 1:23 na nagtatawag ang Panginoon Return at my reproof, behold, I will pour out my spirits in you. Spirits di po ba? Ano ibig sabihin ng marami yun? Kaunawaan, kaalaman, karunungan, katalinuhan. Ganun ho yung mga espiritu ng Diyos Grabe ho yan. 7 nga yan Pati pagtitiis kasama yan. Ganun ho. Ganun ho yung isa sa mga
ibig sabihin ng Espiritu. So balikan natin sa pagsasalita patungkol sa salita ng Panginoon. Sinabi doon kanina sa unang Juan 4:1, subukin ng mga espiritu kung sila ay sa Diyos. Pwede nyo subukin. Bakit ako nag-launch ng program na Cite a Bible Passage and Let the Bible Speak? Kasi nakakaramdam ako ng saya pag makaganyan, di po ba? Tulad yan, may tanong ako dyan sa Biblia, may papremyo pa nga yan Opo, ganun lang yan. At please don't forget to like, share, and subscribe. If you have any comments, queries with regards to sa ating program na Cite the Bible Passage and Let the Bible Speak. If you have any kung gusto nyong improvements, you can post the comment section down below. Ganun lang Shoutout pala sa inyo. Maraming salamat sa mga nag-view. Hi, Chip Uwano. Thank you very much, Chip, sa pag-like. Saka sa mga... Please don't forget to share. Share. Kahit na ibalita ninyo sa mga inyong kasama. Kung may kilala kayo, halimbawa, mga pastor. Kahit pastoro dyan. Kahit sino mga scholar dyan na mahilig makipagdebate. Meron na akong na-post dyan na tanong. Subukan nyo, itanong nyo sila, may pa-premyo pa nga yan may pa-premyo yan. So, may inaayos pa ako regarding sa trabaho ko. Hindi ko muna banggitin dito kasi isang taon na akong tinanggal. Yun na lang muna kasi ayaw kong maiba siyempre, kailangan nating tiisin. Ganun talaga ang suffering, walang kwenta yung suffering kung vocabulary lang. Pero pag maranasan mo, ganun lang yan. Kasama yan sa buhay. Sabi nga ng Panginoon nasa Juan 16:33, be of good cheer. I have overcome the world, sabi ng Panginoon. Binuksan ko na rin yung aking computer dahil baka ulanin ba ako ng tanong. At least mahanap ko rito, may cellphone, 2, tapos isang laptop ay isang computer. Pwede nyo i-contest yan. Kung gusto nyo, paharapin nyo ako sa debate. Kahit sino mamili na lang kayo kung sinong gusto nyo paharap. Nandyan naman yung tanong ko. Bigay nyo sa kanila in advance, mamili sila. At actually, marami pang tanong yan ganun lang Pero ito talaga yung sabi ng Panginoon bago ko maituloy. Sabi ng Panginoon ito sa John 16:33, I have told you this thing so that in me, sabi ng Panginoon, you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart. I have overcome the world. Laksan ninyo inyong loob sa Tagalog laksan ninyo inyong loob. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ganun Huwag tayong magtiwala sa laman dahil nasa Jeremias 17:5, Sumpain ng tao, tumitiwala sa tao Ginagawang kalakasan yung yung laman. Ganun may sumpa diyan Wala akong kaligtasan diyan. Pagdating sa pananampalataya, pagdating sa karunungan ng patungkol sa espiritual, patungkol sa Diyos. Bagaman yung pag-iensayo, pagsasanay sa laman, merong kaunting pakinabang, meron kasi lalakas katawan mo Pero yung pagsasanay sa paggawa ng mabuti, sa salita ng Panginoon, forever yan. Ganun lang Ngayon, merong mga gustong mamimiluso po dyan, sige, paharap nyo sa akin. At may share ko na rin pala sa inyo, Noong 1995, pag-graduate ko ng college, bumiyahe na ako ng Manila, I think that was the 3rd or 4th quarter of 1995 para mag-apply para sa aking tinatawag na compliance doon sa John B. Lacson sa tinatawag na apprenticeship or shipboard training. Meron siyang 18 units na kailangan kong tapusin sa shipboard training.
At para ho yung aking diploma maging bachelor kasi graduate kami nga ng Maritime School pero 3 years lang ho iyon. So therefore hindi kami bachelor. Associate in Marine Transportation. Ang nangyari iyan, napadaan ako sa Luneta, namangha ako doon dahil sa dami ho ng mga nakikipagdebate doon. Natatak sa isip ko yun eh. Opo, natatak sa isip ko yun, hindi ko makalimutan. Pero ngayon wala na sila sa Luneta kasi pinaalis na yata sila. Doon na sila banda sa may tapat ng Masagana. Doon papunta sa NBI. Yung sa Calao, doon sa may Orthodox Church. Yan, sa Orthodox. Yan, meron dyan, may Orthodox Church. Saka parang may maliit na plaza dyan sa tapat ng Masagana. No, adjacent ng LRT, TAF. Diyan yata na sila eh, pinaalis sila sa Luneta kasi magulo eh. Ma-share ko lang sa inyo kasi sabi ko nga sa chewing ko nung nagpunta ako sa Pasig noon sa kay Tio Anthony. Shoutout sa Tio Anthony, no, kung makarating man sa iyo ang aking Facebook Live. Salamat. At kung makaraos man ako, siyempre may atraso pa ako sa inyo. Although nabigay nyo yun, hindi ko matanggap na bigay eh. Salamat naman dahil sa inyong tiwala. Pero babalik ko rin iyon kung loloobin ng Panginoon. Sabi ko madali lang talunin eh. Yung mga nagde-debate sa Luneta, sinaing lang na kanin. Natawa ngayon, pati yung mga pulis doon na bisita nila. Coast Guard ako pero yun ang banat ko sa debate. Sabi ko madali lang talunin yan. Kahit sa opisina, dyan sa Merexta, tinuro ko rin ho na wala hong magaling dyan sa Luneta ng mga debater. Magaling ho sila magsalita. Pero isa lang ho yung pampatay ko sa kanila dyan sa argumento nila. Kahit sino pa ho pinakamagaling dyan, basta sinaing lang ho ang usapan. Ngayon, matanong ko sa inyo, ano naman yung relation doon ng sinasabi kong sinaing na kanin kaysa doon sa mga kadebate? Kahit na anong topic, bakit papasok iyon at paanong pumasok iyon? Ano bang pinakakabuuan niyon? Sabi ko, ganito, kung matanong nyo sa akin, bakit yun ang pinakapang-argumento ko sa kahit na anong topic na ibato nila sa akin? Sinaing lang. Ganito, sabi ko, ganito kasi yung point niyan, bakit sinaing? No? Puntahan ko muna yung mga kadebate ko sa Luneta. Siyempre, tatanungin din nila ako ng ganyan. Yung pinakasagot ko doon, wala kasi tayong authority. Wala tayo sa posisyon para gawin yung ating mga idinaldal. Kahit na ano kagaling man iyan, gaano ka, yung the way ba ng delivery mo, para bang makata ka na or kahit pa hindi ka makata, para bang magsalita ka, para bang abogado ka. Wala hong weight iyan. At the end of the day, that is talk. Opo, it's all talk. Sinong may say? Yung mga taong nakaposisyon sa gobyerno, they have the say. Kasi sila gumagawa ng mga palusiya, tulad yan sa Congress. Sila gumagawa ng mga nagpapasa sila ng bill sa Senate. Pa-forward doon sa presidente. After na napirma ng presidente, magiging batas iyon. Kahit na nga hindi mapirma ng presidente yan, within 15 days or 30 days yan. 15 days, hindi mapirmahan, magiging batas iyan. Kaya nga bago ko maituloy, isa sa babaguhin sana natin konstitusyon diyan na hindi ganun. Pag hindi napirmahan yung bill within the certain period, hindi pwedeng maging batas iyan. A mere days na naglapse na hindi napirmahan ng presidente tapos magiging batas, hindi pwede iyan. Hindi ganun sana. Mali kasi, mali talaga yan. Paano maging batas ang isang batas kung hindi napirmahan iyan? Dahil ba naglapse ng 15 days o ng 30 days, umabot siya, magiging batas yan. That's not a sense of law. Hindi tama yan. Ganun lang ho, panawagan ko lang ho sa mga abogado, mga congressman, mga senador. No, hindi ako pabor diyan na pag hindi na pirma ng presidente sa certain period of time magiging batas. Para saan pa yung veto power ng isang presidente? Ganun lang ho. Balikan ko tuloy yung pinag-usapan natin. Hinto ko muna diyan. Sabi ko, at the end of the day, that's all talk. That's reality, that's fact. That's the truth. At the end of the day, it's all talk. Ngayon, anong relation papasok ngayon si Sinaing? Pag umuwi ka sa bahay mo, nagsaing ka, nakatulong ka sa pamilya mo, asawa mo, anak mo, o sa magulang mo,
Remember, sa civil code, ang familia is the basic society. It's the building block of the society of a nation. From individual to the family to the tawag nito yung barangay, community, hanggang sa maging region, lumaki yan as a nation ngayon. See? Ganun kako yung pasok niya ng sinaing. Pag umuwi ka sa bahay mo, nagsaing ka, nakatulong ka sa pamilya mo. Right there and then. You are building a family. And that family is the basic foundation of society. Yan yung umpisa nga ng school eh. Hindi pa nauso yung school na itinayo. Sino ba nagtayo ng school? I think it was the Romans. Although na yung mga Greeks, nauna yung mga Greeks kasi ang style ng mga Greek, nag-iipon-ipon sila sa isang, may pinag-iipunan sila, tapos nag-uusap sila doon, nag-aaral. Kaya nga, usual sa ating mga scientific na mga name tulad yan, mga generic, more on Greeks more on nasa Greek ko. Ganon. Pagbatas naman, nasa Latin naman, Sa Latin naman yung kasi more Romans kasi sa mga batas sila law So ganon. So in short, pagdating dun sa sinaing, the building blocks is a family. So therefore, natulungan mo yung pamilya mo kasi sa pamilya natin, ikaw yung presidente. Kung ikaw yung tatay, presidente ka. You are the defender, the provider of the family. You are the protector. You are also an educator. You are also a builder. Ganun Ganun siya. Whether it be may diploma ka or wala kang diploma, by law, by natural law, you are a teacher. You are a builder in some sense. Ganun talaga yan. Ganun siya. At rate 1 to 10, and anong rate mo? Di sabi mo na 5. Kasi that is innate. That is the natural na attributes ng isang tao pag isa ka ng tatay. Ganun yan. You cannot do away with it. By natural law, that is natural law. That is by common sense, that is by logic, mathematical, that is science. Ganun Speaking of science pala, may nakadebate rin ako dito, mga atheist. Kung gusto nyong pumasok dito sa channel ko, pasok ko. I challenge kahit mga atheist kayo, pwede i-challenge sa akin, buksan ko yung sikreto nyo. Ay, madali lang yan. You challenge me to open your secret, to unlock your secret. Mga atheist kayo, go ahead. I challenge you. Challenge me. Sige, pwede yan. Subukan nyo. E pluribus unum. E pluribus unum. Yan. Sige Ganun yung mga kaloob Wala akong magawa Sino ba naglagay nito? Sabi nga sa Job 37 verse 7, in Job chapter 37 verse 7 says, so that everyone he has made may know his work. He stops all people from their labor. Sa iba kasi may tatak sa kamay Sa iba kasi tatak ng kamay sa ibang version. Bakit kasi iba ito Hanapan natin ng ibang version na merong Maganda talaga kasi pagka nag-aral ka, nagbabasa ka, tapos sinusubok mo ba yung kaalaman mo sa iba? Ganun yan, matest mo Kaya nga may mga tournament, may mga para matest ba, magkasubukan. Ganun yan. So, hindi naman ako champion, pero pwede yan. Subukan nyo lang Tulad yan, pinost ko na tanong, pwede nyo yan. Ito, Job 37 verse 7, King James Version. He sealeth up the hand of every man, that all men may know his work. Kaya nga yung nausong dactyloscopy,
Yan, yung fingerprinting. Yan, yung thumb, yung hand. Ganon siya, yung dactyloscopy. Yan, no? Yan, no? So, wala akong magawa niyan eh. Bakit merong between dyan? Eh, hindi ko kasalanan yun. Bahala na po yung Diyos. Hindi ko ma-question yan eh. Tapos yung karunungan na ganyan, kahit ako namamanga eh. Nagtataka nga ako, nilabanan ko yan. Hindi ko malabanan eh. Ang hirap po eh. Kahit kayo siguro merong ganyan, sige magtanong kayo kahit anong tanong. Sige banat. Pwede ho yan. Ako naman magtanong sa inyo, lahat ng search engine, subukan nyo itanong. Tulad yan, itanong ko na sa inyo sa Bible dyan. Sige, subukan nyo. Lahat na ng mga Bible o ng mga tinatagan na schools of thought sa biblical schools o Bible schools, lahat na search nyo, pati search engine. Gusto nyo naman ng science, pwede subukan ko kayo. Subukan natin search engine ninyo. Ito tinanong ko rin ito sa office nung 2023, nung nag-lecture kami doon ng pinayagan ni Sir Duran yung Sir, shoutout sa iyo Salamat, pinayagan mo na mabalik yung TINE doon sa Rexta. Talagang nakakatuwa talaga yun, nakakataba ng puso. Tanong ko ganito. Ano yung cause doon sa Jupiter? May tinatawag doon na red spot yung Jupiter. Ang tanong ko, anong cause niyan? Anong pinagmulan niyan? Aber, sige, search nyo. Anong dahilan? Sige. Ganun ho. Ganun ho siya. Sinerge nila, hindi nila makita. Ganun lang ho. Marami pa ho akong sanang itanong sa inyo tulad yang yung mundo, what was Earth before the Great Flood? Maalala ko nga pala nung buhay si Brad Eli, ang sinasabi nga ni Brad Eli noon, yung the Garden of Eden, nasa present day Turkey daw, malapit daw doon. Siyempre, hindi ko naman inano si Brad Eli kasi most probably yung kanyang naging reference doon is yung 4 na ilog or 2 ilog, no? May mga ilog kasi yun na nandun na connecting. But then, nito lang kasing masabi ko, the surface of the earth after the Great Flood, nag-iba na yon. Ganun lang ho. Most probably, ang sinasabi ni Brad Eli doon sa Turkey, search ko nga rito Ito, the biblical Garden of Eden is frequently linked to southern or southeastern Turkey. According to the book of Genesis, the Garden's river split into 4, including Tigris and Euphrates. Since both rivers originate in the mountains of eastern Turkey, many scholars and explorers place Eden within the Anatolian region. I disagree. About the Philippines, sige, i-post ko to Ito naman. May katulong naman ako dyan. Yung alam nyo yung Solomon's Gold. Search nyo yung Solomon's Gold. Ang sabi naman dyan sa Solomon's Gold, Philippines is the Ophir. See? Yan, pinost ko na about sa Pilipinas. Pinost ko rin yan doon sa Solomon's Gold. Kinwestiyon nga ako ng Solomon's Gold. Nagkaroon kami ng discussion Nagkasagutan kami doon sa comment nila. Bakit naman ako magpatalo? Hindi naman usapan ito na ako'y magaling. Hindi Sinasabi ko lang doon yung karga-karga kung meron din sa Biblia na referensya ko sa Biblia kasi ganun hindi naman akin yan I do not claim anything and I do not say na ako pinakamagaling. No, it's not. Ganun kung ang tao naghahanap po ng katwiran sa Diyos sabi nga doon sa Juan 7 umpisahan doon sa 14 hanggang 18 doon na sa 17 to 18. Seek the glory of Him who sent Him. Sabi nga ng Panginoon. Ang Panginoon kasi pinadala yun, inutusan ng Ama, ng kanyang Ama sa langit. Hindi naman hinahanap yung kanyang glory, kundi yung glory ng Diyos Ganon din yung aking advokasya rito. Kaya nga yung aking programa pala dito, cite the Bible passage and let the Bible speak.
Although na ang isa sa pinakadiin ko rito is Ode Alteram Partem. Bakit nga ba Ode Alteram Partem? Latin. At sa English naman is let us hear the other side. Kasi sa trabaho dyan sa Philippine Coast Guard, dati akong Philippine Coast Guard, tinanggal na lang ako na wala hong dahilan lang in violation. It violated my constitutional rights. Republic Act 6656, yung security of tenure. Ganun ho. Basta na lang ho ako tinanggal. Meron namang response doon sa hiningan ko ng tulong, abogado na lang ho. Antayin-antayin na lang natin. Kasi naayos ko naman yung ibang mga bagay, mga minor, mga petty things. Kasi talaga hong, ang laban talaga dito, financial eh. Hindi naman basta talino lang. Kasi kung katwiranan din lang, hindi nga ako pinaharap dun sa board deliberation board. Twice sila nag-conduct ng deliberation board dyan sa may Philippine Coast Guard. Pagdating doon sa aking status, hindi nga nila ako pinaharap, papel na lang. Siyempre, may minutes of meeting yan. Doon na lang ako sa korte. Kasi lahat naman ng ginawa ninyo dyan sa akin, lalo ka na ma'am, doon na lang ho, sa korte tayo. Tatablan ho kayo niyan sa inyong pinaggagawa. Malupit ho kayo masyado sa inyong kapwa. This is unprecedented. Halos senior pa ako sa inyo sa serbisyo, ganunin mo lang ako dahil ako'y hamak na PO second. Dahil yung iba kong kasama dyan na galit sa akin. Parinig ko lang sa inyo yung isang na-share ko kaninang umaga. Sinare ko rin ito Actually, sinare ko ito. Meron ako ni sa TikTok, Instagram. Nakita ko ito sa isang Amerikana. Sinare niya kaninang umaga. Nabasa ko. At i-share ko rin sa inyo. Puntahan ko na lang yung Instagram kasi nandun to You complain about the life that you chose. You are not a victim. I feel hungry now. Saglit lang po Ano kasi ito, yung hinamak ba siya kasi ang kaaway niya Always a mistake to assume just because people are privileged, they lack grit. And a dangerous game, I think, to make enemies left, right, and center. Not if one is comfortable with having enemies. Are you? Oh, yes. Inspired by the words of the Chartist poet Charles Mackay. You have no enemies, you say. Alas, my friend, the boast is war. He who is mingled in the fray of duty that the brave endure must have made foes. If you have Paano muna? none,
small is Puntahan the mo muna, work that sabihan mo, you have saglit done. lang. You've hit no Lapitan mo traitor doon. on the hip. You've Tanungin mo kung dashed sino yan. no cup from perjured lip. You've never turned the wrong to right. You've been a coward in the fight. Ganun ho. Always a mistake to assume just because people are privileged, they lack grit. And a dangerous game, I think, to make enemies left, right, and center. Not if one is comfortable with having enemies. Are you? Ganun ho. So, bago tayo may iba ng konti, trabaho ko yon. Sa ibang panahon na lang yan. May mga panahon namang ukol dyan eh. Ako, tiwala ko naman sa Diyos na mabigyan ako ng hustisya kasi yun ang panalangin ko eh. Tinanggal ako sa trabaho, ayaw ako pa-retirein, tapos nag-reinstate ako, ayaw ako i-reinstate kung ano nung dahilan. Pero merong mga lateral entry. Ganun. May mga lateral entry na pinayagan, pero ako na 24 years na halos dyan sa Coast Guard, hindi pinayagan na mag-reinstate para makapag-retire. Talaga hong grabe itong ginawa ninyo, ma'am. Masyado kayong relaxed masyado na malupit pa kayo. Relax lang kayo, ma'am, kasi darating tayo dyan sa legal. Inhustisya ang ginawa mo sa akin. You forgot na yung take oath natin dyan, isa dyan sa take oath is to, lalo ka na, official ka, is moral and welfare. And what is moral and welfare kung yung tao, halos patayin mo yung spirito niyan. Hindi naman ikaw nag-enlist sa akin 24 years at ano ngayon, 25, 26 na. Hindi naman ikaw nag-enlist sa akin 25 years ago eh. Ganun lang yun. Masyado kang malupit. Napakarahaso ninyo, ma'am. May sa demonyo na galawan yan, hindi mo makatao yan. Under sa konstitusyon, no law shall be passed to abridge. Wala hong ganun. Abridge yung karapatan ng tao. Wala hong dapat ganun. Wala hong batas na ganun. Hindi man ako lawyer, pero violation ho iyon ng constitutional rights ko. Napakalaki yung pagkakamali nyo yan. Kaya nga hindi na perma ni Commandant yan eh. I know na hindi ako harapin ni Commandant kasi siyempre naipit si Commandant eh. Ganun yun. At saka ang isang dahilan dyan, bakit hindi nyo ako pinaharap sa deliberation board dahil hindi nyo ako kakayanin. Isa kang malupit. At prima facie, documentary evidence, malinaw iyan na meron ho kayong na-violate talaga. Doon sa chain of command, ang laki rin ng ginawa mong violation dyan. Napakalilinaw iyan. Rules on evidence of the rules of court. Ganun yan. Rules 128 to 134. Kukuha ka talaga ng abogado yan. Time mo lang. Masyado kayong mga malupit kayo. So, ganun na lang sa aking mga followers, sa mga viewers. Salamat o ng maraming salamat sa panahon na kayo'y nakisubaybay, nanood. Don't forget to like, share, and subscribe. At pakipalo na rin ho sa YouTube ko. At dito sa amin, ayaw ko pang magpakilala na isa akong vlogger. Isa akong researcher dyan sa Philippine Coast Guard. Sinibak ng inustisya na pagsibak. Hindi naman ako nahiya eh. Kasi wala naman akong ginawang pagkakamali dyan sa kanila dahil na late re-enlistment lang. In a sense na dahil noong 2022, nag-re-enlist ako. Ang sabi ko, this will be my last re-enlistment. However, nagkaroon ako ng mga problema. Hindi man lang ako pinakinggan. Dapat sana this year mag-retire na ako. This 2026, mag-retire na sana ako. So, ginawa pa sa akin ito. Sa dahilan na alam naman natin na pera ang dahilan niyan. Ganun ho. So, sa iyong asawa, ma'am, sinabihan pa ko ng iyong asawa, yung pera hindi na mababalik. Ganun ba? Sabi mo yan.
Sabi nyo yan, sir, mag-asawa talaga kayo. So, hindi man ako natuloy mag-officer noon din sa Philippine Coast Guard dahil hinarangan ako ng isang kasama nating Coast Guard. Nagpahinga na rin siya. Isang taon lang siyang nakapag-return, pinagpahinga na rin siya ng Diyos. Ganon ho kayo kalulupit. Mismo yung Diyos na nagpapahinga sa inyo dahil sa ginagawa ninyong kalupitan sa inyong mga kasama, sa inyong mga kabaro diyan sa Philippine Coast Guard. Ganon lang ho. Hindi nyo ako kaya sa harapan sa deliberation board. May mga abogado kayo, hindi nyo ako kaya harapin. Bakit? Ganon yun. Tapos yung iba dyan sa deliberation, salita kayo ng salita dyan. Tingnan nyo. Hanapin ko yung minutes of meeting yan. Pasumo natin sa korte yan. Bakit kayo nag-desisyon na ganyan? Ano yon yung NHQPCG circular number ano yun? Basahin ko na lang ulit. Basta sa circular, ano yun Basa kang kalimutan ko, hindi ko na kasi nabasa I-refresh ko na lang yung circular na kailangan daw ng 10 years na remaining sa serbisyo para ma-reinstate ako. Matakay mo, active ako, 50 years old ako, tanggalin mo ako sa edad ng 50, tapos hanapan mo ako ng 10 years, gawin mo ang technical. Ma'am, tandaan nyo, no law shall be passed to abridge yung rights ng isang tao, ng isang Pilipino. And the Philippines is a republican, is a democratic and a republican state. Sovereignty resides in the people, and all authority emanates from them. And no law shall be passed to abridge yung karapatan ng tao sa Bill of Rights yan. Ngayon, baka sabihin mo, super na yung circular mo dyan. Tingnan natin sa korte yan. Pakalupit mo. Kasi makitaan talaga ng isang malinaw yan na abuse of authority, may prima facie, chairman ka pa ng board, ikaw pa yung nagtanggal sa akin, ikaw pa yung patong-patong din yung ebidensya ko sa inyo, ma'am. Documentary evidence, may hirapan kayo burahin yun kasi kayo So, ganun lang ho. Napaiba tayo ng konti. Again, ito po yung ating programa na Cite a Bible Passage. Since wala naman kayong na-post na tanong sa Bible Passage, okay lang ho iyan. Ako naman ho may tanong At may pa-premium pa po iyan. So again, salamat ng maraming salamat sa inyo. Please don't forget to like, share, and subscribe. Any comments, suggestions to improve my channel, comment down to the section below. At salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Shout out sa aking mga magulang, kay Jesus Senior Sukgang, kay Daisy Sukgang, Jan, Sheila at Jan Sukgang, sa aking mga kapatid, sa aking mga pamangkin, Dan Claude, Vincel at ang haba ng mga pangalan ng pamangkin, anak ni Jan ba? Sa mga relatives ko at mga kaibigan, to the men and women of the Philippine Coast Guard, God bless you all and God enlighten you and keep you safe. Mag-exercise tayo, i-maintain lang ho. Ako hindi ako masyado makapag-exercise kasi kailangan ng kain todo Tama-tama lang, paminsan-minsan, yun. Nag-exercise din ako. So, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Nandito ka na. Aatras Amen. ka pa ba?